Matapos ang 15 taong pangungulila, luha na ng kasiyahan ang bumuhos sa pamilya Veloso. Sa pagbabalik bansa ni Mary Jane, ang Pilipinang hinatulan ng bitay noon sa Indonesia. Sa airport pa lang, mataas na ang emosyon ng mga kaanak, lalo nang idiretso si Mary Jane sa correctional nang hindi nila nayayakap. Kaya lalong masidhi ang damdamin nila sa reunion. Nakatutok si Joseph Moro. Pagkakita kay Mary Jane Veloso, napatakbo na sa pananabik ang bunso niyang si Mark Darrell. Na 1 taong gulang lamang na makulong ang ina sa Indonesia noong 2010. At sa sandaling yun, naramdaman niya at ng kuyang si Mark Daniel ang yakap ng isang ina. Habang tinatawag siya ng mga kapatid, walang patid ang yakapan na magkakaanak dito sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Kaya nga nang humarap na si Mary Jane sa media, limang araw iko-quarantine si Mary Jane sa Reception and Diagnostic Center ng Koreksyonal bago ilipat sa regular na selda. Gayunman, pinayagan silang sama-sama magdiwang rito sa Pasko. Halos 15 taon ding kinasabikan ng pamilya Veloso ang araw na ito. Kaya madaling araw pa lamang ay naghahanda na silang pumunta sa airport. Bukod sa bulaklak, bitbit nila ang pag-asang pinanghawakan mula na makulong si Mary Jane dahil sa bagaheng ipinabitbit sa kanya ng recruiter na may laman palang drogang heroin. Nay, konti lang. Anong nararamdaman? Ay naku, napakasaya. Araw-araw po yung pagka tumatawag, maniwala lang po tayo sa Panginoon, makakauwi po siya. Iba po yung saya ko ngayon kesa nung dumadalaw po kami kay mama. Dahil po ngayon po mas malapit na po siya kahit po araw-araw po namin dalawin, okay lang po. Sa biyahe, bumalik sa alaala ni Nanay Celia ang takot at pangamba para sa anak noon. Wala na nakulong si Mary. Anong naisip niyo? Kasi iniisip ko baka kung inaagrabyado na anak ko doon, kung napapaano na anak ko doon. Pumunta sila sa airport dahil ang sabi sa kanila nung una, magkakaroon sila ng pagkakataong makasamang anak sa VIP lounge. Nay, airport na. Masaya na si tatay. Ha? Iniisip ko parang bababala sa hagdan eh. Pero hindi nangyari ang kanilang inaasahan. Sa airport, nakakordon sila katapat lamang ng security line kung saan idadaan si Mary Jane. At nang lumapag ang sinakyang eroplano ni Mary Jane pasado alas 6 ng umaga, mabilis siyang isinakay sa isang SUV. Hindi niya nasilayan ang mga naghihintay na magulang. Na walang nagawa kundi tanawin ng kanyang convoy habang bitbit ang bulaklak para sa anak. Masakit po loob ko at di ginawa nilang kriminal yung aking anak. Ano naman po kasalanan? Bakit di nila pinakita sa amin? Gusto po namin maakap siya. Alam naman kasi ng pamilya nila, alam nila through the lawyers na wag nang pumunta sa airport dahil nga security issue, health issue. At sa wakas nga, nangyari ang pinakahihintay na reunion sa koreksyonal. Dito 2 buwan siyang mananatili bago ilipat sa maximum compound para pagsilbihan ng sentensyang habang buhay na pagkabilanggo na ibinaba ng Indonesia. Importante kung mabigyan ako ng clemency para makasama ko na po yung pamilya ko. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.